Hi, speaker! Hi, speaker! Okay. So, good morning mga ka-PH Politics. Medyo matagal-tagal naman tayong hindi nakapag-vlog. Okay. So, ano bang topic natin for today? Eto na nga. Matapos ma-impeach na ng House of Representatives, no? Si Vice President Inday Sara sa vote na 215, no? So, sobra-sobra po sa required na 1/3 vote. So, sabi nga nila, umuulan ng sangkatutak na pera. Ika nga tinalo ang 32 million sa 32 billion. Oh, yan, di ba? Kasi 215 times something like 150 million daw. So, that's equivalent to 32 billion. Mantakin nyo ha, magkakarayom pa ha, 32 million, 32 billion. Wala, tinalo no? Anyway, so, ano ba ang ganap? Eto, si Atty. Topacio at ang kanyang makasamahan na si former House Speaker Pantaleon Alvarez, si Bebot Alvarez, at together with senatorial aspirants, sila Atty. Jimmy Bondok, Atty. Raul Lambino, no? Ay nag-file at saka yung isang non-government organization na Citizens Crime Watch, na isa din yan si Atty. Topacio as one of the heads of the organization. So ano bang final nilang kaso laban kina Romualdez and together with the other two John Does pa daw. Okay. So ang final po nila na kaso ay criminal and graft complaints, no? Saan po ba? Because ang kanilang is alleged, no? Over the alleged 241 billion pesos na illegal insertion. Ayun, illegal insertion in the 2025 budget. Kaya nga yung ating title, mahilig sa singit. Actually si Atty. Topacio po ang niya na sa kanyang press. Yan yung isang sa mga nasabi niya during sa press conference niya, no, na mahilig sa singit si Speaker Romualdez. Anyway. Sige. So, sino-sino nga ba yung kasama doon ni Speaker Romualdez? Ito si Representative Saldico, no, ng Ako Bicol Party List, yung representative from saan ba yun? Second District ng Zamboanga City. Okay, si Manuel Dalipe, no? Si Congressman Manuel Dalipe, at saka si yung sa Marikina na representative na si Stella Kimbo. At saka yung may dalawang John Does, no? So, na-file na pa ito sa Office of the Ombudsman. So, antabayan na natin ang kahihinatnan nito. This is exciting, kumbaga. Tingnan natin, no? Tingnan natin ang kalakaran ngayon ng takbo ng ating hustisya. Because ganito yan, yung impeachment complaint laban kay VP Sara, naipasa naman nila yan dun sa Senado. Pero, ang problema, naka-break ang Senado. So, magre-resume sila ulit June 2 pa after the elections. So malaking kumbaga dakong kausaban pag-abot ug unsay resulta sa eleksyon. Well, nakikita na natin dahan-dahan ngayon yung mga backlash, no? Especially yung mga na-identify na mga congressman na pumirma doon laban sa impeachment complaint, no? Kasali doon sa mga pumirma. Yun nga, may isa doon sa isang example na lang yung yung congressman ng may kulto yung sa Dinagat Island. Yan si Ticlio. During the parang isang assembly na tinapon niya yung microphone after niya welcome remarks kumbaga. Kasi bakit hindi niya makayanan yung kantsaw ng mga tao na pirma pamor. So ang ginawa niya, nagsalita lang siya ng mga 2 minuto siguro, hinagis yung microphone sa sahig. Kita nyo? Pikon na pikon. Yan pa lang So malaking epekto ito. Titingnan natin, no? So sa palagay ko malaking epekto ito sa mga congressman ngayon na magpapa-re-elect. Or kung meron mang naka third term na, tatakbo ulit sa ibang posisyon like
si Congressman Dan Fernandez, no, sa Laguna. Based doon sa initial na mga survey, mukhang malayo ang agwat niya sa kanyang katunggali doon. So isa na yan. Isa pa yan sila, yung bishop na nagsusuot ng crucifix, no, diyan sa bishop ng mga Baptist. Sa totoo lang, ako Baptist din ako, pero hindi ako sumasang-ayon diyan sa pastor na yan. Mukhang peke ang pastor yan, big peke na bishop yan. Anyways, ito na. So ano ang kalakaran, no? Kasama dyan ng Citizens Crime Watch. Ang laman doon ng ano is doon sa complaints na 12 counts. Ano ba yung 12 counts na yun? Kasi nga ito yung doon sa bicameral committee report nila. No, ganito yung kasi nangyari niya, no. So doon sa bicameral committee report nila. So during that time, doon yun napag-uusapan yung 2025 budget, of course. Pero ang nangyari kasi doon, nung pinakita nga ni President Duterte na may mga blanco, or ni-reveal din yun ni Congressman Ungab ng 3rd District ng Davao, no, na may mga blanco doon sa BICAM report, na in which hindi nga yun, kung hindi pa nag-iingay si Congressman Ungab, hindi ma-reveal yung ano na yon. Doon nakapirma yung mga nasa BICAM committee sa lower house and the upper chamber, no, sa Senado. Now, ang nakano dyan is bawal po yon kung nag-leave kayo ng mga blanco. And kaya nga 12 counts kasi 12 din yung mga blanco doon sa budget, no, appropriation, na walang laman. Even if kahit piso man yan na dyan, violation pa rin yun, no. Pag doon is illegal insertion, unauthorized illegal insertion doon sa BICAM report. Na pagdating naman doon sa violation yan, no, doon sa ating revised penal code according to Attorney Topacio. So kasi yung pinirmahan na ng presidente natin na GAA, no, so yung sa GAAB, no, so General Appropriations Bill, no, andun na yung nakapaloob yung General Appropriations Act, kumbaga. So malaking ito because yung amount ng blanco galing sa BICAM, kasi pag submit nila ng documents na doon sa presidente para pirmahan, para magiging magiging General Appropriations Bill na, filled up na. So galing doon sa blanco, walang amount yun, kahit piso wala. Pagdating doon sa presidente, may amount na. And ang kinalabasan po ng amount na yun ay 241 billion pesos. Mantakin nyo. Kabi-kabila po ang bigayan ng mga ayuda-ayuda ngayon in all sorts of form na kanilang yung AX, TUPAD, AKAP, something like that. Walang big ticket projects ng itong gobyerno ng ito. Ito lang ang sinasabi ng mga kawatang dagko. Tapos ipang brandish nyo pa dyan, yung panghambog nyo pa ng inyong mga pinagyayabang nyo yung inyong mga luxury items dyan. Tapos pag napansin kayo, pag napuna kayo, galit kayo. Nangiya kayo, daming gutom na Pilipino. Tapos yan lang ang kaya ng gobyernong gawin. Magbigay ng ayuda. Hindi nyo pera yan. Taxpayers money din yan. Nangiya. So ayun. Klarong-klaro po na yung mga amount na illegally inserted, no, without authority yon, because alam nyo, it was done after the BICAM report was ratified, no, and therefore yung amounts na in-insert doon na we're not kumbaga hindi yung kasali doon sa BICAM report nga na ni-ratify ng Congress. Yun yung nakasaad doon sa complaints nila Attorney Topacio. Kaya nga nangangantsaw sila So delikado ngayon ito sila itong sila Speaker Romualdez. Kung ano man ang kahihinat na nito sa ombudsman, aabangan natin, aantabayan natin. And ako excited ako kung anong resulta nito. And sana
sana magkaroon dito ng positive result in which dapat panagutan nila yung kanilang mga anomalya nilang pinaggagawa. Tapos sabihin pa ni BBM na yung ni-reveal ni Duterte sa kanyang one of the press conferences ni Duterte na doon nga pinakita nga niya yung blanks doon sa bicameral report, no, na hindi na fill up, no, yung mga 12 budget appropriations doon. Hindi ko na lang maisa-isa yung lahat-lahat, ano. Okay, so basta kay ando na yon sa ano, ando na yon sa nakapaloob na yon sa mga sa complaints nila Atty. Topacio, no. So anong sabi ni BBM? Lies. Itong presidente na ito wala lang ang alam, tamad pa, diba? Tapos ang yabang-yabang pa na, nainis ako dun sa yung, diba, start na ng ano ngayon so nag-ano na siya ng mga kanyang kandidato, no, nag-i-endorse na siya. So anong isa yung sabi sa dito sa video? Etong mga kandidatong walang bahid ng korupsyon, di nang nilabot. Sino-sino bang andon? So lang mga kababayan, ako zero yung mga nasa line-up ni BBM. Wala akong iboboto dyan. But I'm not saying also na sa lahat ng line-up ni President Digong, no, ay iboboto ko rin. Hindi naman din lahat, pero mamimili ako. Pero mostly, doon ako boboto sa listahan or sino yung mga naka-line up na in-endorse ni Duterte. But definitely, 0 votes ako dyan sa line-up ni BBM. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Sa muli po, PH Politics po. Salamat.